buhay natin ay katulad ng pamamasada ng tricycle. Minsan ay patag ang kalsadang dinaraanan. May pagkakataong mabato at malubak. Katulad na lang ng iba't ibang problema na dumadaan sa ating buhay na hindi natin maiiwasan. Pero kailangan nating magpatuloy upang makarating sa inaasam nating destinasyon. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Isa po ako sa masugid na taga-subaybay ng inyong YouTube channel. Dahil bukod sa nakakakaba, ay totoong nakakaaliw ang mga kwentong inyong ibinabahagi. Siyempre, ayoko pong manatiling tagapakinig na lamang. Kaya naisipan ko pong ibahagi din sa inyo ang aking kwento. Nangyari po ito taong 1999. Mahigit 2 dekada na rin po ang nakalilipas. Dahil sa pakikialam ng masamang elemento ay nasira ang pamilyang aking iniingatan. Kaya naging napakasakit po noon sa akin. Kung paano ko pong nasabi yun ay siyang nais kong ikwento sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sandy. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Ano to? Ano to, Sandy? Bakit ganito lang? Pambihira. Ano bang tanong yan, Emilia? Hindi yung balabang itsura ng pera. Pera yung ibinigay ko sa'yo. Hindi ako tanga. Alam kong pera to. Ang ibig kong sabihin, bakit ito lang? Anong mangyayari sa 100 piso? Saan makakarating to? Ano bang magagawa ko? Yan lang ang kinita ko sa pamamasada ng tricycle eh. Matumal ngayon dahil bakasyon din ng mga bata. Wala silang pasok. Tapos nasira pa tricycle ko. Ipinaayos ko pa eh. Kaya yan lang ang natira. Tapos nagpagasolina pa ako para sa pamamasada ko bukas. Pasalamat ka nga eh. May natira pa eh. Ayun! At dapat ko pa palang ipagpasalamat na may natira kang barya na inintrego mo sa akin. Saan naman kaya aabot ito? Kailangan natin ng pambayad ng kuryente. Bayad sa utang natin sa tindahan, pambili ng bigas, sa kaulam. Aba, kulang na kulang ito. Ang dami mo namang reklamo, Emilia. Natural, magre-reklamo ako. Dahil hindi ka kasya sa atin ang perang binibigay mo. Anong gusto mong gawin ko? Ha? Ang hold-upin ko yung mga pasahero ko para mas malaki maibigay ko sa'yo, ganun ba? Ugok ka ba? Sinabi ko bang ganun ang gawin mo? Huwag kang ang pilosopo. Puro kasi kuda eh. Puro kasat-sat. Santi, obligasyon mong magbigay ng malaking halaga dahil marami tayong pangangailangan dito sa bahay. Sa bahay nga lang napupunta ang perang binibigay mo. Hindi man lang ako makabili ng para sa sarili ko. Para mapalitan ko man lang itong duster kong kupas na ay puro sulsi pa. At kahit man lang isang pirasong bagong panty, hindi ako makabili. Baka akala mo yung mga panty ko ang luluwang na ng garter. Binubuhol ko na nga lamang eh, o kaya nilalagyan ko ng perdible para hindi malaglag habang naglalakad ako. Hindi ka na naawa. Ako rin naman eh. Yung mga brief ko, para ng bacon ng garter. May butas pa. Nakakahiya na kang isuot eh. Kung nahihiya kang isuot, di wag ka dala mag-brief. At ikaw naman, kung puro maluwang na ang garter ng panty mo, wag ka na rin mag-suot ng panty para walang malalaglag kapag naglalakad ka. Yan. Yan ang katwiran ng taong walang kadiska-diskarte sa buhay. Pambihira niyan. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Doble kahit na nga ang ginagawa ko para ng kumita eh. Sinasamahan ko na nga ng pagtitinda ng kung ano-ano dun sa terminal. Para lang may dagdag na kita. Para may maiabot ako sa iyong sobra. Abay dapat lang. Dahil kinuha-kuha mo ako sa mga magulang ko. Ang buong akala ko, kaya mo akong buhayin. Yung pala, hirap lang ang ipaparanas mo sa akin. Emilia, grabe ka naman ko magsalita. Nagsisikap naman ako. Hayaan mo, hindi ako magpapahinga. Kahit gabi papasada ako para kumita lamang ng malaki. At meron akong maibigay sa'yo. At hindi ka na magreklamo.
Kung minsan kasi nakakapikon na eh. Aba, ikaw pa talaga napipikon ngayon? Oo, dahil wala ka nang ginawa kundi magbunganga. Parang Armalite yung bunganga mo. Natural lang na bungangaan ka. Para naman natututo kang gumawa ng paraan. Buwisit na buhay ito. Eh, buwisit ka rin. Tama na po yan, Nay, Tay. Huwag na po kayo mag-away. Tama na po. Hayan tuloy. Nagising na si Gino dahil sa taas ng boses mo. Mambihira. Ako pa talaga ang mataas ang boses. Ikaw to nagsimula eh. Dahil puro ka reklamo, puro ka sa chat. Tama na po yan, Tay. Huwag na po kayo mag-away. Para po kayong aso't pusa na palagi po nagbabangayan. Pwede po ba tumahimik na po kayo? Hindi ba kayo naiiya sa mga kapitbahay natin? Ang tatay mo ang pagsabihan mo. Dahil hindi naman tataas ang boses ko kung nag-iintrega siya ng maayos. Hindi ka talaga marunong umintindi, Emilia. Yun. Eh mahina nga ang pasade. Hindi laging Pasko na maraming pera ang mga tao. Yung iba naglalakad na nga lang para makatipid. Tsaka kung anong meron tayo, abi pagkasyahin mo na lang kung maaari. Huwag yung lagi ka na lang galit. Puro ka reklamo. Hindi po ba kayo titigil? Kung gusto nyo, bigyan ko na lang po kayo ng tig-isang kutsilyo. Magpatayan na lang po kayo para wala nang gulo. At nang tapos na rin ang problema natin pare-pareho. Nakakainis na po kayo. Nakakainis na! Umiiyak na tumakbong palabas ng bahay si Gino. Masama ang loob ng aming anak. Hindi na kasi niya kayang makita at marinig na lagi na lang kaming nag-aaway ng kanyang ina. Anak! Anak, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Gino! Anak na nga. Hindi na ako pinakinggan. Nakita mo na? Nakita mo na kung anong ginawa mo sa bata? Ha? Ayun! Umalis ng masama ang loob dahil sa'yo. Hindi ka ba talaga titigil, Emilia? Hindi ako o may kasalanan kung bakit tumakbong papalayo si Gino. Kundi ikaw. Dahil dyan sa bunganga mo na parang Armalite. Ay, nako. Sana nga'y naging Armalite na lang itong bibig ko. Siguro butas-butas ng katawan mo dahil sa tama ng bala. Nagugutom na ako. Ano ba pagkain natin? Aba, nagtanong ka pa talaga. Nandun sa mesa, mamili ka. Dahil sa sinabi ni Emilia, inisip ko na may pagkain akong pagpipilian sa lamesa. Kaya binuksan ko ang pagkaing may takip doon. Nakita ko ang kaning bahaw at 2 piraso ng tuyo ang naroon. Anak na niya. Ano ba sinasabi mong mamili ako, Emilia? Eh, tuyo lang naman at bahawan nandito sa lamesa natin. Yun na nga, mamili ka. Kung kakainin mo ba yan o hindi, para magutom ka. Leche ka talaga. Ay, leche ka rin! Bago pa mauwi sa kung saan ang galit namin sa isa't isa, ay nagdiretso na lang ako sa kwarto. Pagod ako sa pamamasada at gutom rin. Pero nawalan na ako ng gana dahil sa pagbubunga ni Emilia. Isa pa, nasusuka na ako sa pagkaing inihahanda niya. Kinakati na ako, kakakain ng tuyo, na tanging pagkaing dinaratnan ko kapag umuuwi ako. Kaya itutulog ko na lang siguro ang pagod at gutom. Samantala, ang anak naming si Gino ay tumakbo palabas ng bahay na masama rin ang loob at nagtungo sa aming kapitbahay na si Manang Crising. Madalas kasi, dun pumupunta si Gino, lalo na kapag may pagtatalo kami na mag-asawa. Malamang, may problema na naman sa bahay niyo, Gino. Nag-away na naman po kasi sina nanay at tatay. Ay, naka, gaya pa rin sila ng dati. Hindi ka ba nasasanay sa kanilang away? Mukhang lambigan lang yata yun ng nanay at tatay mo. Nakakainis na po sila, Lola Crising. Lagi na lang po silang hindi nagkakasundo. Laging nagbubungangaan. Yan ka ang ipinagtataka ko sa kanila. Dati naman ay hindi sila ganyan. Lalo na nung medyo maliit ka pa. Halos hindi ko nga naririnig na nag-aaway sila.
Pero kung kailan malaki ka na at nagkakaisip na, saka naman madalas silang nag-aaway. Kaya nga po eh. Nakakainis na po sila, nakakarindi na. Aba, teka, ano ba pinag-aawayan na mga magulang mo? Tungkol ba sa pera? Opo. Kasi po, nagre-reklamo po si nanay dahil kakaunti lang po ang binibigay sa kanya ni tatay nakita sa pamamasada. Sabi naman po ni tatay, mahina daw po ang pasada. Pero hindi po yung tinatanggap ni nanay na paliwanag eh. Kulang daw po kasi sa diskarte si tatay. Kaya hindi po kumikitang maayos. At nagtitiis sa kinikitang barya-barya. Sa isang banda, ay naiintindihan ko naman ang galit ng nanay mo. Kasi nga napakamahal na ng mga bilihin ngayon. Siguro hindi na alam ng nanay mo kung paano pagkakasayin sa inyong tatlo yung kakakurampot na kinikita ng tatay mo sa pamabasada niya. Pero pwede naman pong wag silang magsigawan at mag-away eh. Mapag-uusapan naman po nila ng maayos yun eh. Yan ang dapat na sinasabi mo sa kanila. Hindi rin naman po sila makikinig. Lola Crising, ayoko po munang umuwi sa amin. Pwede po bang dito muna ako? Naiinis po ako sa kanila eh. Ay, nako, batang ito. Baka mamaya dyan hanapin ka nila kung di ka uuwi. Mag-aalala sila sa'yo. Lalo silang magkakaproblema. Gusto mo ba nun? Basta ayoko po munang umuwi sa amin. Ay, nako. O, sige, sige. Kung yan talaga gusto mo, dito ka na muna sa akin. Ako na ang bahala, siguro sasaglit talaga ka sa inyo, Totally, malapit lang naman yun para sabihin ko na nandito ka sa akin. Nagpunta sa bahay si Manang Crising para sabihin na naroon sa kanila ang anak namin na si Gino. Ano ngayon kung naroon sa inyong batang yon? Sinasabi ko lamang sa iyo, Emilia. Baka kasi hanapin nyo. Ayaw kasi umuwi ng bata dahil wala naman kayong ginawa kundi mag-away ng mag-away. Ay nako, bahala siya sa buhay niya. Kung ayaw umuwi ni Gino dito sa bahay, bahala siya. Manang-mana siya sa tatay niyang wala silbi. Abay, sandali lang naman, Emilia. Sobra ka namang magsalita. Para bang wala kang pakinabang sa asawa mo. Manang Crising, problema lang ang laging dala ni Sante. Mula na magsama kami, hindi na ako nakaranas ng kahit konting ginhawa man lang. Baka naman nasa iyo din ang problema. Masyado ka yatang mapaghanap. At kasalanan ko pa ngayon, ha? Manang Crising? Saka bakit ba kayo nakikialam sa problema namin pamilya? Hindi yung pakikialam. Kundi ipinapaintindi ko lamang na baka sa'yo ang problema. Wala sa akin ang problema. Talaga lang walang kadiska-diskarte sa buhay ang si Sante. Nakapagsisisi na bakit siya pa ang pinili ko. Nakakabwisit. Nagising ako sa malakas na boses ni Emilia, nakausap ni Manang Crising. Hindi pa ba matapos-tapos ang problema mo sa akin, ha, Emilia? Nakatulog na ako't lahat hanggang ngayon ay mataas pa rin ang boses mo. Pati si Manang Crising gusto mong awayin. Paano? Mukhang kumakampi pa siya sa'yo. Sandali nga, Emilia. Wala akong kinakampihan. Nagpapaliwanag lamang ako. Ganun na rin yon. Pumapabor kayo kay Sante. Pwede ba, Manang Crising? Umalis na kayo. At si Gino, kung ayaw pa niyang umuwi, doon na siya sa inyo tumira. Manang Crising, sige, doon na muna magpapalipas ng gabi sa inyo si Gino kung ayaw pa niyang umuwi. Bukas ng umaga susunduin ko na lamang siya. Nakakahiya na pati si Manang Crising ay nadadamay sa galit ni Emilia. Samantalang wala namang maling ginagawa ang matandang babae. Hinayaan ko na lang na magpalipas muna ng gabi sa ibang bahay ang anak namin. Dahil sa naging sagutan namin ni Emilia, ay natulog kami ng walang kibuan. Nasa kwarto namin si Emilia at mag-isang natutulog. Habang ako naman
ay nakahiga sa upuan sa sala. Hindi pa ako makatulog, kundi nakatingin ako sa bubong ng bahay. Nag-iisip kung bakit nangyayari ang ganun sa amin ni Emilia. Hindi naman dating mapaghanap at mahilig manumbat ang asawa ko. Dati-rate ay nakokontento siya sa kung ano ang meron kami at sa kaya kong ibigay sa kanya. Sa 15 taon naming pagsasama, inaamin kong hindi ko siya nabigyan ng kahit konting ginhawa. Madalas kasi ay kinakapos at nagtitiis kami. Samantalang ang ibang kaibigan niya, kahit papano, ay gumaan na ang buhay. Dahil ang iba sa mga ito ay nakapangibang bansa. Ang iba ay nagtrabaho sa Maynila at isinama na roon ng kani-kanilang asawa. Samantalang si Emilia ay namalagi dito sa Cotabato at namuhay kami ng simple. Maaaring hindi na rin kaya ng asawa ko ang magtiis. Kaya kung meron mang dapat talagang sisihin, ay ako yun. Maaaring tama siya na kulang ako sa diskarte, pero ginagawa ko naman ang lahat ng pagsisikap para makaraos sa buhay. Yun nga lang, merong hangganan ang pagtitiis ni Emilia. Habang nag-iisip ako sa mga nangyayari sa buhay namin, ay tuluyan na akong kinain ng antok hanggang sa ganap na akong makatulog. Subalit na alimpungatan ako at nagising nang makaramdam at makarinig ako ng mga kutkot at kalahig sa bubong ng bahay. Bukod pa sa ingay na tila may umaaligid sa bahay namin, iba rin ang enerhiya at bigat na nararamdaman ko at hindi ko yun maipaliwanag. Bumangon ako sa pagkakahiga para tignan ang pinagmulan ng ingay. Naroon pa rin ang tila pagkutkot at pagkalahig sa bubong ng bahay namin. Hinagilap ko sa likod ng pinto ang isang arnis na gawa sa kahoy na kinabuhi o kahoy ng buhay. Matagal na sa akin ang arnis na ito na minana ko pa sa aking lolo Teban na isang dating antingero. Ayon sa kanyang kwento, ang arnis mula sa kahoy na kinabuhi ay mabisang panlaban daw sa mga masasamang elemento, gaya na lamang halimbawa ng mga nilalang mula sa dilim at mga uri ng aswang. Sapat na ang kakaibang tigas at lakas ng arnis na may orasyon para gamiting sandata. Dahil tiwala ako sa arnis na galing pa kay Lolo Teban, kaya malakas ang loob ko na lumabas ng bahay. May mga anino at ilang nagliliwanag na mata sa madilim na bahagi ng kasukalan malapit sa aming bahay. Anak ng putya, delikado ito. May mga mata akong nakikita. Ano kayang nilalang mga ito? Akala yata nila matatakot nila ako. Mahigpit kong hinawakan ng arnis. Nakahanda ako sa anumang maaaring mangyari ng sandaling yun. Kung sino man kayo, at kung ano bang nilalang kayo, lumabas kayo sa pinagtataguan nyo at harapin nyo ako. Hindi nyo ako matatakot. Sige, lumapit kayo sa akin. Hinahamon ko kayo, kahit ano pa kayo. Nanatili sa pinagkukubliang kasukalan ang mga nilalang na kinakausap ko. Nagliliwanag pa rin ang kanilang mga mata na tila ba nanlilisik. Lumabas kayo! Huwag kayo magkubli sa dilim! Bakit tumagba kayo? Hali kayo! Lumapit kayo sa akin! Magkakaalaman na tayo ngayon! Nakita ko na unti-unting gumalaw ang dalawang nilalang na nagkukubli sa dilim. Lumikha sila ng nakakatakot na angil na may kasama pang pag-ungol. Maya-maya pa ay palundag na lumabas at bumagsak sa mismong harapan ko ang naturang nilalang. Hindi pamilyar sa akin ang kanilang itsura, pero natitiyak kong isang uri ito ng aswang. Tila sigbin ang anyo nito. Tumutulo ang laway, subalit kakaiba ang katawan. Makitid at payat ito, subalit mahaba ang mga kamay at binti. Agad itong umatake sa akin, subalit nakahanda na ang aking arnis.
Kaya agad kong ipinanghataw ito sa aswang. Matindi ang tama ng arnis sa binti ng aswang at napaluhod ito. Ramdam ko ang matinding sakit niya dahil hirap na siyang makatayo. Kaya sinamantala ko ang pagkakataong yun para sundan ng isa pang malakas na hataw. Subalit gumapang itong papalayo sa akin kahit hirap na hirap. Nakita ng isa pang aswang ang nangyari sa kanyang kasama. Umangil ito habang nakatingala. Matindi ang galit na kanyang ipinakita sa akin. Kaya palundag din itong sumugod para dakmain ako. Kaya lamang ay mabilis akong nakaiwas, kaya bumagsak ito ng pasubsob sa lupa. Kasabay ng kanyang pagbagsak ay agad ko namang tinataw ang aswang. Tinamaan ko ang kanyang ulo. Sa lakas ng pagkakapalo ko sa kanyang ulo ay nagkaroon ito ng sugat at sumilit ang dugong ang kulay ay magkahalong itim at pula. Subalit kahit sumisirit ang dugo nito sa sugat sa kanyang ulo ay hindi pa rin nagpaawat. Humanap ito ng tiyempo upang umatake sa akin. Subalit nabigo lamang siya. Dahil kasabay ng kanyang pag-atake ay ang pagwasiwas ko ng aking hawak na arnis. Sa tigas ng arnis na aking tangan ay tumama ito sa katawan ng aswang. May nabaling buto sa aswang dahil sa tunog na narinig ko nang hatawin ko siya ng aking arnis. Bumulagta ang aswang nang tamaan ng aking arnis. Nakatingin lamang ang unang aswang na aking nakasagupa. Nais kong tiyakin ang kanilang magiging kamatayan. Kaya lumapit ako sa nakahandusay na halimaw para ibigay na rito ang kanyang magiging wakas. Kaya lamang, mabilis na kumilos ang unang aswang na nakaengkwentro ko. Kahit hirap ito, ay hinatak ang nakabulagtang aswang na kasama niya para ilayo sa akin. Saka binuhat niya ito para tumakas sila. Sinundan ko pa sila, subalit mabilis silang nakalayo kahit hirap sa pagtakbo. Minsan pa ay hindi ako binigo ng aking armas para labanan ang dalawang aswang na yon. Nakakalungkot nga lamang na madiskarte nga ako pagdating sa pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Pero ang tamang diskarte para mapasaya ang asawa kong si Emilia ay dun ako nagkukulang. Material na bagay kasi ang magpapasaya ngayon sa kanya. Nang wala na ang mga nakaengkwentro kong aswang, ay bumalik na ako sa bahay. Babalik na sana ako sa pagkakahiga sa upuan nang maisip ko ang aking asawa. Nag-aalala pa rin ako sa kanya. May mga aswang na kanina lang ay umaaligid sa bahay namin, pero hindi siya lumabas ng kwarto. Kaya naisip kong tignan si Emilia. Hindi mahilig magkandado ng pinto ng kwarto si Emilia, kaya alam kong maaari ko yung buksan. Kaya pinihit ko ang seradura ng pintuan. Bahagya kong itinulak para silipin si Emilia at tignan habang natutulog. Kaya lamang, ganun na lang ang pagtataka ko nang makita kong wala sa loob ng kwarto ang asawa ko. Sandali. Bakit wala rito sa loob ng kwarto si Emilia? Abay, nasan yun? Wala naman akong nakita kanina na lumabas siya ng bahay. Malaking palaisipan sa akin kung nasaan ang asawa kong si Emilia. Bakit nawawala siya? At paano siyang nakaalis ng ganong alanganing oras? Gabing-gabi na. Para basta na lang siyang umalis ng bahay. Ang nakapagtataka ay bakit hindi ko siya nakita man lamang. Pumasok ako ng kwarto. Nakita kong nagkalat ang iba niyang gamit. Nawawala rin ang isang malaking bag na maaaring paglagyan ang mga damit. Hinalukay ko ang iba pa niyang gamit. May mga damit nga siyang nawawala. Kaya isang bagay lang ang agad na pumasok sa aking isip. Umalis si Emilia. Lumayas na siya at iniwan na kaming mag-ama. Yun ang ginawa ng asawa ko dahil hindi niya na kayang magtiis ng hirap sa piling ko. At nagawa pa niyang iwan ang aming anak. Dahil lang yun, sa kagustuhan niyang takasan ang nararanasang hirap.
hindi na siya masaya sa amin ng anak niyang si Gino. Napakasakit sa akin, Sir Blair, na isiping iniwan na kami ni Emilia. Umabot na yata sa sukdulan ang kanyang inis, kaya pinili niyang umalis na lamang. Kinabukasan, susunduin ko sana si Gino sa bahay ni Manang Crising. Kaya lamang, bago pa ako umalis ng bahay para sunduin siya, ay dumating na si Gino. Dahil ako, ang una niyang nakita nang pumasok siya ng bahay, ay napatingin siya sa kusina. May hinahanap dun ang kanyang mga mata. Tay, si nanay, nasan po siya? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang simpleng tanong na yon ng aming anak. Nakatingin lamang ako sa kanya, kaya inulit ni Gino ang kanyang tanong. Tila may bumara sa aking lalamunan. Walang boses na lumabas para sagutin ang tanong ng anak ko. Tay, ano po ba nangyayari sa inyo? Ba't di po kayo sumasagot? Nasaan po ba si nanay? Tumitig ako sa mata ng aking anak. Pilit kong ibinuka ang aking bibig. Nanunuyo ang lalamunan ko ng sandaling yon. Pero kailangan kong sagutin na ang tanong na yon ni Gino. Anak, makinig kang mabuti ha. Wala na siya, anak. Umalis na ang nanay mo. Iniwan niya na tayo. Nakatingin lang sa akin si Gino. Nakita ko na biglang nangilid sa kanyang mga mata ang pagbagsak ng luha. Ano po? Iniwan niya na po tayo, tay. Umalis na po si nanay. Oo anak, gano'n na nga. Tay, bakit po kayo pumayag? Ba't tinayaan niyo po siyang umalis at iwan tayo? Sana po pinigilan niyo siya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa anak ko ang lahat. Pero dapat meron akong sabihin sa kanya. Anak, makinig ka. Kahit gawin ko yun, alam kong hindi magpapapigil ang nanay mo. Dahil ayaw niya na sa atin. Hindi po totoo yan, tay. Hindi po totoo yan. Yun ang katotohanan, anak. Dahil hindi niya na kaya pang magtiis. Ayaw niya nang makaranas pa ng hirap. Di ba lagi nga siya nagrereklamo? Puro na lang siya panunumbat at naghahanap ng perang maibibigay ko sa kanya. Kayo po kasi. Kasalanan niyo po kung bakit po tayo iniwan ni nanay. Kasalanan niyo. Hindi ko kasalanan, Gino. Nakita mo naman, di ba ginagawa ko lahat? Nagsisikap akong pumasada ng tricycle. Saan po kaya nagpunta si nanay, tay? Hindi ko alam, Gino. Hindi ko alam. Sumama na po ba siya sa iba? Doon po sa may maraming pera? Doon sa magiging masaya si nanay? Yung po ba ang dahilan ng pag-alis niya? Bahagya akong natulala sa sinabi ng anak ko. Hindi kagad pumasok yon sa isipan ko dahil para sa akin ay gusto lang talagang lumayo ni Emilia at hanapin ang buhay niya kung saan ay makakaranas siya ng ginawa. Subalit wala sa isip ko na magkakaroon na rin siya ng iba, na ipagpapalit niya ako sa ibang lalaki. Pero mukhang tama ang sinabing yun ng aking anak. Posibleng sumama na nga sa iba ang nanay niya. Wala akong kamalay-malay na may iba na ito. Kaya siguro ganun na lamang ang kanyang lakas ng loob na umalis. Dahil meron na siyang sasamahan. Pero kung meron man, ay sino ang taong yon? Talaga nga yatang nagawang pagplanuhan ni Emilia ang lahat. Dahil ganun na lang kadali sa kanya ang umalis at iwan kami ng kanyang anak. Kung nasan man ito nagpunta, ay isang bagay yon na dapat kong malaman. Ramdam ko ang malaking kakulangan ng bahay namin sa pag-alis ni Emilia. Kahit palagi siyang nakasimangot at galit sa araw-araw, ay tila hinahanap-hanap ko yun, Sir Blair. Mabigat sa akin ang pumasada, pero may anak akong dapat buhayin, kaya kailangan kong magtrabaho.
Dahil hindi ko naman maisasama sa pamamasada ng tricycle si Gino, kaya minsan pa'y pinakiusapan ko si Manang Krising na iiwan ko sa kanya ang anak ko. Ayun lang ba? Walang problema, Sante. Kung iwan mo rito si Gino, abay, para ko na rin siyang apo. Maraming salamat po sa inyo, Manang Krising. O siya, sige. Ako na bahala dito sa anak mo. Gino, anak, huwag ka masyado magpapasaway dito, ha? Nakakahiya naman kay Manang Krising. Huwag mo siyang bibigyan ng sakit ng ulo, ha? Opo, Tay. Tay, anong oras po kayo uuwi? Bahala na, anak. Basta pag uwi ko, ay dadaanan kita dito kay Manang Krising, ha? Para sabay na tayo umuwi sa bahay. Nang nasa terminal na ako ng tricycle, ay nakita kong kakaunti ang pila. Naisip ko na maayos ang pasada ng araw na yon. Pero napansin ng ilang kasama kong driver, ang lungkot ko. Tila ba meron silang pinagbubulungan dahil wala naman akong interes na makipagkwentuhan sa kanila. Kaya hindi na lang muna ako lumapit. Mas pinili ko ang maging mapag-isa. Masakit pa sa akin ang nangyaring pag-iwan ni Emilia. Alam kong hindi magiging madali. Alam kong hindi magiging madali na matanggap ko kagad yon. Sa aking pag-iisa, ay lumapit ang isa kong kasamang tricycle driver. Tinapik niya ang balikat ko. Kaya mo yan, Santi. Malalampasan mo yan. Tahimik akong napatingin sa kasama kong driver. Palaisipan sa akin ang kanyang sinabi. Wala pa akong sinasabihan sa kanila sa nangyari sa amin ng asawa ko. Kaya lamang, tila ba may alam na kagad sila. Ano ba sinasabi mong malalampasan ko, Totol? Bakit? Ano bang meron? Hindi mo naman kailangan ipagkaila. Dahil alam na namin lahat. Ha? Ang alin ba? Ang ginawa sa'yo ng asawa si Emilia. Hindi ba iniwan ka na niya at sumama na sa iba? Napakunot ang noo ko at tahimik na nakamasid sa aking karap. Paano nilang nalaman ang tungkol doon? Pilit kong inisip kung may nabanggit ba ako sa kanila. Kaya lang, wala akong maalala. Teka lang. Paano niyong nalaman na iniwan na ako ng asawa ko at sumama siya sa iba? Tol, marami kami nakakita sa kanya. Nakayakap pa nga siya sa bewang na lalaking sinamahan niya eh. Naisip ko na mas maigi pa pala ang mga kasamahan kong driver dahil nakita na nila ang lalaking sinamahan ng asawa ko. Samantalang ako, walang kaalam-alam at walang ideya na gagawin yon ni Emilia. Inarkila pa nga nila ang tricycle ng isa nating kasamahan. Hindi ko nga alam kung saan sila nagpatid. Pero pwede mong alamin kay Makoy kung saan niya inihatid ng asawa mo at yung lalaki na kasama niya. Hindi pa ako handa para itanong yon. Kaya ipinagpaliban ko na lang muna, Sir Blair. Kahit papano, ay naging maayos naman ang pasada ko ng araw na yon. Pagdating ng gabi, ay unti-unti nang umuuwi ang mga kasama kong driver. May mga naka-assign para pumasada kong gabi. Pero ang ilan ay umaayaw dahil ang nais nila ay magpahinga na lang. Kaya, ipinasa na lang sa iba kung sino ang may gustong pumasada kahit gabi na. Dahil wala naman akong gagawin sa bahay at alam kong si Gino ay nasa pangangalaga ni Manang Krising, kaya ako na lang ang nagboluntaryo para magpatuloy sa pamamasada hanggang gabi at kadalasan ay 12:00 na ng hating gabi ang huling pasada. Plano ko talagang magpagabi para na rin sa dagdag kita. Kailangan kong doblehin talaga ang sipag. Dapat kumita ng mas malaki at makapag-ipon ng pera. Yun ang gagawin ko dahil kapag marami na akong pera, ay maaari kong bawiin ang asawa ko sa kung sino mang lalaki na sinamahan niya. Alam ko namang pera lang ang dahilan ng ginawang pagsama sa kanya ni Emilia. Kahit pa harap-harapan niya akong niloko, ay handa ko pa rin siyang tanggapin kung babalik siya sa akin. Dahil mahal ko siya
At wala akong pakialam sa sasabihin ng kahit na sino. Ang mahalaga sa akin, Sir Blair, ay mabuo ang aming pamilya. Dahil masakit din kay Gino na wasak ang pamilya namin. Samantala, habang ginagabi ako sa pamamasada ng tricycle, ay wala akong kaalam-alam sa kalagayan ng aking anak kasama si Manang Krising. Dahil gabi na'y wala pa ako, kaya pagkatapos nilang kumain, ay pinaghanda na ni Manang Krising ng matutulugan ang anak ko. Bakit po kayo naglatag ng banig, Lola Krising? Para makapagpahinga ka na, Gino. Pero susunduin po ako rito ni tatay. Yun po ang sabi niya, di ba? Oo nga, kaya lang anong oras na ba? Mag-aalas 12 na ng ating gabi. Wala pang tatay mo. Bakit po kaya wala pa po siya? Ang tagal naman po niyang dumating. Kaya nga mas maigi kung matutulog ka na muna at gigisingin na lamang kita pagdating niya. Sige na nga po. Inaantok na rin po ako eh. Ola, sige na. Matulog ka na muna. Nagsisimula ng antukin si Gino nang makarinig sila ng pagaspas na mula sa labas ng bahay ni Manang Krising. Kaya napabalikwas ang bata. Ano po yun, Lola Krising? Parang may lumilipad na malaking ibon sa labas ng bahay. At dumapo po sa bubong ng bahay niyo. Bakit nandito sila? Ano kailangan nila? Sino po ba sila, Lola Krising? Kilala niyo po ba sila? Hindi. Pero alam ko kung ano sila. Mga aswang ang naririnig mo yun. Ho? Mga aswang po? Oo, Gino. Itong baryo Kalupang ay malapit sa baryo na pinaniniwala ang kuta ng mga sari-saring aswang. Ano pong kailangan nila rito sa baryo natin? Hindi ko rin alam, Gino. Pero marahil, may mahalaga silang misyon. Kaya ibig tayong gambalain. Pero huwag ka mag-alala. Ako bahala sa mga aswang lipad. Hindi niya tayo mapakikialaman. Natatakot po ako, Lola. Takot po ako sa aswang. Sabi ko naman sa iyo, ako bahala sa iyo, ate. Wala siyang gagawing masama sa atin. Dahil bago pa niya tayo makanti at mapakialaman, uunahin ko na muna sila. Ano po? Ibig niyo sabihin, lalabanan niyo po ang aswang? Gano'n na ka, Gino. Sanay na akong lumaban sa aswang. Dahil isa akong dating albularyo, na isa ding antingera. Yun nga lang, hindi na ako aktibo ngayon. At iniwan ko na yon. Pero kung kinakailangan ay maaari kong gamitin muli ang anumang meron ako para sa ating kaligtasan. May kinuha si Manang Krising na isang bagay na nakabalot sa tela na kulay itim. Isang uri iyon ng agimat na isinuot niya sa kanyang braso. Inilabas din niya ang isang punyal na may mahabang hawakan. Yari ito sa kahoy na nauukitan ng kakaibang disenyo. Hala, ang ganda naman po ng patalim na yan, Lola Krising. Bigay ito sa akin ng pumanaw kong asawa, Gino. Itinabi ko to at iningatan. Dahil ito lang ang tanging alaala niya. Maraming aswang na rin ang napatay nito nung ang asawa ko ang nag-iingat dito. Kaya tiyak na mapapakinabangan natin ito ngayon. Pinakikita sa akin ni Lola Krising ang kanyang nakatagong agimat ay ganun na lang ang sindak at gulat namin. Nang mula sa pawid na dingding ng bahay ay lumusot ang isang kulubot at maugat na mahabang kamay na itim ang kulay. Nanang ko po! Talagang ginagalit ako ng aswang na ito! Agad na ginamit ni Manang Krising ang kanyang hawak na punyal at sinaksak ang kamay na lumusot sa dingding. Tinamaan yon, kaya biglang hinila ng aswang ang kamay upang itago. Pero hindi ron natapos ang inis ni Manang Krising. Dito ka lang, Gino. Huwag ka lalabas ng bahay. Ako ang haharap sa aswang na iyon.
Bakit kaya sa dami ng bahay dito ay tayo pa ang kanilang pinagtripan? Pero nagkamali sila ng bahay na pinuntahan dahil hindi ko siya tatantanan. Lumabas ng bahay ang matandang babae, habang naiwan naman sa loob si Gino. Paglabas nito ng bahay, ay nalantad sa kanyang harapan ang nakakatakot na anyo ng aswang na nasugatan niya ang kamay. Umatungal na may kasamang pag-angin ang aswang na yon. Isang uri ng aswang lipad yun na ibig silang gawing biktima. Kung akala mo'y magiging pagkain mo kami ni Gina, nagkakamali kang hitad ka! Sa kabila ng edad ni Manang Krising, ay makikita sa kanyang kilos ang pagiging biyasa sa pakikipaglaban. Mabilis pa rin itong kumilos, kaya nakipangbuno siya sa aswang na yon. Malaking bagay ang agimat na suot niya para manatili ang lakas sa kabila ng kanyang katandaan. Hindi umubra ang halimaw sa liksi ni Manang Krising. Nagawa niyang talunin ng aswang lipad na umatake sa kanya. Kaya lamang nang nakabulagta na ang aswang para ganap na niyang ipalasap dito ang kamatayan, ay narinig niya ang malakas ni Gino. Kaya lamang, ulitin ko. Kaya lamang nang nakabulagta na ang aswang para ganap na niyang ipalasap dito ang kamatayan, ay narinig niya ang malakas na sigaw ni Gino mula sa loob ng bahay. Ha? Si Gino yan! Ano kayang nangyari? May nakialam ba sa kanya? Kaya hindi na nagawa pang patayin ni Manang Krising ang aswang na kanyang nakainkwentro, dahil ang atensyon niya ngayon ay napunta sa sigaw ni Gino na alam niyang nasa panganib. Kaya naman, nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay. Nasindak si Manang Krising dahil sa isa pang uri ng aswang ang naroon, at hawak-hawak nito si Gino. Ang mukha nito ay katulad ng paniki. May 2 sungay at 5 mga mata. Hawak nito ang anak ko, kaya naman takot na takot si Gino sa kung anong pwedeng gawin sa kanya ng halimaw. Hayop ka! Bitiwan ba si Gino? Baka wala mo siya! Walang narinig ang aswang na may maraming mata. Lola Krising, tulungan niyo po ako! Makainip po ako ng aswang na to, pakiusap! Tulungan niyo po ako! Ako bahala sa'yo, Gino. Hindi ako papayag na tangayin ka ng aswang na naghamon na yan! Dahil hindi rin magawang makalapit ni Manang Krising sa aswang, kaya itinaas na lamang niya ang kanyang braso na may agimat na pulseras. Nagtataglay ng mutya ng araw ang pulseras na yon. Kaya sa pagtaas nito ng pulseras, ay agad na naglabas ng liwanag ang patong naroroon. Nakakasilaw ang liwanag na hindi nakayanan ng aswang daghamon, dahil pumapasok ang liwanag sa mga mata nito. Nasisilaw ang aswang na tila ba napapasok sa liwanag na mula sa batong nakalagay sa pulseras ni Manang Krising. Sige, tignan natin kung hanggang saan ang yabang mo, aswang! Umatungal ang aswang dahil 5 ang mata nito, ay hindi niya alam kung alin sa mga mata niya ang kanyang tatakpan upang labanan ang tindi ng liwa. Umatungal ang aswang, ulitin ko. Umatungal ang aswang, at sa dahil 5 ang mata nito, hindi niya alam kung alin sa mga mata niya ang kanyang tatakpan upang paglabanan ang liwanag, dahil ginamit ng aswang ang 2 kamay para takpan ang kanyang 5 mata, ay nabitiwan niya si Gino. Nang maramdaman ni Gino na hindi na siya tanga ng aswang, ay nagmamadali itong tumakbo papalapit kay Manang Krising. Lola Krising, nabitiwan na po ako ng aswang! Salamat naman at ligtas ka na! Patuloy namang nasasaktan ng halimaw, dulot ng liwanag mula sa bato ng pulseras ni Manang Krising. Hindi niya ibinababa ang kanyang braso upang magpatuloy sa paglabas ang liwanag. At dahil hindi na kinaya ng aswang ang nakakapaso at nakakasilaw na liwanag na yon, ay tumalon na ito sa bintana ng bahay at tumakbo patungo
sa kadiliman. Aswang na duwag! Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Maglaban tayo hanggang umaga kung gusto mo! Huwag niyo na po siyang pabalikin, Lola Crising. Baka mamaya bumalik na po siya eh. Hindi na yung babalik. Nakita mo naman. Takot na takot ang aswang ng hamon. Nabahag ang buntot. Ano po? Isa siyang aswang dagamon? Oo, Gino, tama ka. At pambihira ang aswang na katulad doon. Mukhang panikir at maraming mata. Mas malakas ang aswang na kagaya niya kumpara sa ibang aswang. Dahil kaya niya gawing alipin ang ibang uri ng aswang. Pero Lola Crising, natakot po siya sa inyo. Hindi po nakapalag. Dahil yon sa aking mutya na pwedeng pantapat sa aswang ng habon. Salamat po Lola Crising dahil iniligtas niyo ako. Hindi ako nagawang tangay ng aswang na yon. Kung nagkataon, baka patay na po ako. Walang anuman iyo. Pero, bakit nga kaya tayo ang punterya ng aswang na yon? May kailangan ba siya sa atin? Teka po Lola Crising. Bakit po? Bakit po ganyan po ang tingin niyo sa akin? Naisip ko kasi, Gino, hindi naman ako pag-iinteresa ng aswang na yon. Bukod sa matanda na ako, mapanghina ang amoy ko. Hindi na ako masarap para sa aswang. Ibig niyo po bang sabihin, Lola Crising, ako po ang sadya ng aswang na yun? Ako ang gusto niyong kunin? Ganun po ba? Ay, ewan ko, Gino. Pero, ikaw lang ang may mabangong dugo at sariwang laman sa ating dalawa. Kaya naman ikaw talaga ang posibleng pakay niya. Samantala, nag-iisa na lang ako sa terminal ng tricycle ng gabing yon. Iniwan na ako ng mga kasama ko, kaya naisipan ko na umalis na rin. Sa akin nakatoka ang huling pasada ng tricycle, kaya lamang tila wala naman na yatang darating na pasahero, kaya pinili kong umalis na muna sa pilahan. Pinaandar ko na ang aking tricycle. Kapag ganung pagkakataon na inaabot ako ng gabi sa pamamasada, ay tinitiyak kong kumpleto ang aking kargada. Ang tinutukoy kong kargada ay ang medalyon na may mutya ng ipo-ipo. At syempre, hindi ko makakalimutan ang aking arnis na gawa sa kahoy na kinabuhi. Yun ang magiging sandata ko sa mga pagkakataong maaaring may kung anong elemento na makikialam sa akin. Pinaandar ko na ang tricycle. Dapat ay papauwi na ako para puntahan ang aking anak sa bahay ni Manang Crising. Kaya lamang, nang ilang segundo nang tumatakbo ang aking tricycle, ay may naispatan akong pasahero na tinamaan ng liwanag mula sa headlight ng aking tricycle. Aba, pasahero yun ah. May pumapara sa akin isang lalaki. Ayos. Akala ko'y masisiro ko. Buti na lang, may naghihintay pala sa lugar na to. Huminto ako, pero hindi ko pa natatanong ang lalaking pasahero nang sumakay na kagad ito sa tricycle. Pero hindi ko pa yung pinatakbo, kundi tinanong ko muna kung saan ito papunta. Seryoso at hindi tumitingin sa akin ang lalaking pasahero na tingin ko ay nasa edad 50 lamang. Dahil sa muli kong pagtatanong ay nagsalita rin ito. Tila may nginig ang kanyang boses. Bahaw ang tinig nito na nagdulot ng bagyang kilabot sa akin. Sinabi nitong paandarin ko na lamang ang tricycle. Naisip ko na siguro'y malayo ang kanyang pupuntahan. Kaya hindi na muna niya sinabi sa akin. At mamaya na lang niya yon ipapalam. Kaya in-start ko na ang makina ng tricycle. Dahil nasa kondisyon naman ang makina, kaya sa isang padyak lang ay umandar na ito. Bagamat walang katiyakan kung saan papunta ang aking pasahero, ay pinaarangkada ko na ito. Habang tumatakbo ang aking minamanehong tricycle, ay naramdaman kong
may kakaiba. Tila mabigat ang pasaherong yon. Iba rin ang kanyang presensya na aking nararamdaman. Ang kakaibang presensya ay nasasagap ng dala kong mutya at ito ay nararamdaman ko. May ilang minuto nang tumatakbo ang tricycle nang minsan pa ay tanungin ko ang pasahero. Salamat na lamang at nagsalita ito. Sinabi niya sa akin na malapit na ang kantong bababaan niya. Kaya nang makarating kami sa kanto na kanyang bababaan, ay pumara bigla ang lalaki. Masukal at madilim ang lugar, pero natatanglawan ng ilaw mula sa aking tricycle ang daan. Teka, sigurado ba kayong dito kay bababa? Wala naman akong makitang kabayan dito. Walang sagot ang lalaki. Nagbigay na lamang siya ng bayad dahil alanganing oras na ang pamamasada ko at huling pasada na yun ng tricycle, kaya mas mataas ang bayad. Wala namang naging problema sa bayad ng lalaki. Higit pa sa inaasahan ko ang ibinigay niya sa akin. Bumaba na siya at pinaandar ko na ang aking tricycle. Nang bahagya na akong makalayo sa kanto na binabaan ng lalaki, ay saglit kong pinahinto ang sasakyan. Naisipan kong lumingon para tignan ang lalaking pasahero ko. Tila may bumangong kaba sa dibdib ko dahil wala na ang lalaking naging pasahero ko. Anak ng, saan na napunta yun? Wala namang ibang sasakyan na dumaan. Ang bilis naman niyang nawala. Noon ko lang naisip na ang lugar na binabaan ng lalaking pasahero ko ay daan patungo sa iniiwasang baryo. Isang lumang baryo na pinaniniwalaang pinamumugaran nga ng mga aswang. Kaya ang sino mang papasok sa lugar na yon ay kailangang may sapat na kakayahan o pangontra para hindi mapakialaman o maging biktima ng mga aswang na namamalagi sa naturang lugar. Ang totoo ay walang nagtatangka na makialam o pumasok doon sa takot na hindi na makalabas pa. Pero dahil may dala kong pangontra at armas laban sa aswang, kahit papano ay buo ang loob ko at napaglalabanan ko ang kaba. Inalis ko na sa isip ko ang pasaherong yon na hindi ko na makita. Kailangan ko nang sunduin ng anak ko kay Manang Krising, kaya lamang nang pinaandar ko na ang tricycle upang lumayo na sa lugar na yon, ay ganun na lang ang pagkabigla ko nang may kung anong malaking bagay na bumagsak sa daan na tinatahak ng tricycle. Ano yun? Bigla na lang may kung anong bumagsak dito sa kalsada. Inihinto ko ang sasakyan at bumaba ako. Inalam ko ang bagay na biglang humarang sa aking dinaraanan. Isang bagay na tila bato at kulay itim ang humarang sa kalsada. Bumalik na lamang ako sa tricycle. Tutal, maluwag naman ang kaliwang bahagi ng kalsada, kaya dun ko na lang padadaanin ang tricycle. Subalit hindi pa ako nakakasakay, ay nakarinig na ako ng atungal at pag-angin. Napalingon ako sa pinagmumulan ng kakaibang ingay na yon. Kitang-kita ng dalawa kong mata. Ang bagay na humarang sa akin ay nagkaroon ng buhay. Naging isang uri ng halimaw yon na nakakatakot ang itsura. Nasisinagan yun ng ilaw mula sa aking tricycle, kaya kitang-kita ko ang kanyang kakaibang anyo. May palagay ako na isang uri ito ng aswang. Kaya lamang ay hindi ko alam kung ano ang tawag doon. Mabilis ang naging paglapit nito sa akin at handa na akong atakihin anumang sandali. Subalit bago pa siya makalapit, ay agad kong hinagilap ang aking arnis na nakalagay sa bubungan ng driver seat. Kaya bago pa ganap na nakalapit sa akin ang aswang, ay isinalubong ko sa kanya ang aking arnis. Buong lakas kong inihataw yon sa katawan ng aswang. Ininda ng halimaw ang aking ginawang paghataw. Napaluhod ito sa sakit na nararamdaman. Subalit wala sa aswang ang pagsuko. Tumayo ito at ibinuka ang kanyang malaking bibig. Sinuntok-suntok pa niya ang kanyang dibdib na tila nagpapakita na handa siyang lumaban. Subalit hindi ako
magpapatakot sa kanya. Kung nasaktan siya sa pagpalo ko gamit ang arnis, alam kong masasaktan siya uli kapag uulitin ko yon. Kaya muli itong sumugod sa akin. Inihataw ko sa kanya ang aking arnis, subalit tila nagawa niya akong pagandaan at nakaisip ng diskarte. Nasalo niya at nagawang hawakan ang aking arnis. Hindi niya yung binitiwan. Habang hawak ko pa rin ang arnis, ay naramdaman ko ang kakaiba niya lakas. Habang hawak ko pa rin ang arnis, ay naramdaman ko ang kakaiba niyang lakas. Kaya, nagtanggulian ang aming lakas habang kapwa namin hawak ang arnis na gawa sa kahoy ng kinabuhi. Ayaw mong bitiwan ang arnis ko, ha? E di sige, patatagan at palakasan tayo! Ramdam kong malakas ang halimaw. Subalit hindi ako dapat magpakita sa kanya ng pangamba. Dapat kong maipamalas na malakas ako at kaya ko siya para masira ang kanyang kumpiyansa. Sige, lumaban ka! Akala mo yata'y matatakot ako sa iyong aswang ka! Ayaw pa rin bitiwan ng aswang ang kabilang dulo ng aking arnis. Gusto niyang agawin ito sa akin, pero hindi ko hahayaan na mangyari yon. Nagmamatigas ka talaga, ha? Ayaw mo pa rin bitiwan ang arnis ko, ha? Dahil ramdam ng halimaw na hindi ko rin bibitiwan ang kabilang dulo ng arnis. Kaya naman, maigpit din niyang hinawakan yon at umikot pa ang aswang. Bumilis ang kanyang pag-ikot habang ako naman ay napasunod sa pag-ikot nito. Naramdaman kong umangat mula sa lupa ang mga paa ko. Umikot na rin ang katawan ko na nakalutang sa ere habang hawak ko ang kabilang dulo ng arnis. Anong ginagawa mo, aswang ka? Tumigil ka sa pag-ikot! Tumigil ka! Walang naririnig ang aswang, kundi lalo pa niyang binilisan ang kanyang pag-ikot na para bang trumpo. Kaya ako man ay umiikot habang nakalutang. Hindi ko inaasahan ang sunod na gagawin ng aswang. Habang buong bilis siyang umiikot kasama ko, ay binitiwan niya ang pagkakahawak sa kabilang dulo ng arnis. Kaya naman, tumilapon ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Yun, ang aking naging malakas na sigaw. Buong akala ko ay katapusan ko na yun, Sir Blair, dahil maaari akong bumangga sa anumang matigas na bagay o kaya naman ay tumilapon ako sa malayo. Subalit habang nasa area ko, ay naramdaman kong hindi ako bumaba, kundi may kung anong sumalo sa akin. May malakas na hangin na tila sumagip sa akin. Isang maliit na ipo-ipo yun, at napaloob ako roon. Sa dahan-dahan akong ibinaba sa lupa. Nang matiyak ng ipo-ipo, naligtas niya na akong naibaba, ay pinaikutan naman ng ipo-ipo ang aswang at tinangay ito papataas hanggang sa napakataas na bahagi. Saka bigla siyang pinakawalan, kaya bumagsak ang aswang na halos madurog ang katawan sa lakas ng pagbagsak. Saka ko naisip na ang mutya na aking taglay ang siyang nagligtas sa akin. Ang medalyong hawak ko ay may mutya ng ipo-ipo. Yun ang siyang tumulong sa akin ng mga sandaling yon nung nasa panganib ang buhay ko. Hindi ko akalain sa gabing yon ay may mga mangyayari sa akin na hindi ko ganap na inaasahan. Nang matiyak kong wala nang anumang gagambala sa akin, kaya naging malaya na akong umalis sakay ng tricycle. Pupuntahan ko na kay Manang Krising ang anak ko. Mag-uumaga na nun nang makarating ako sa bahay ng matanda. Pasensya na ho kung naistorbo ko ang pagtulog nyo, Manang. Hindi naman, Sante. At totoo nga na hindi rin ako makatulog ngayon. Ganun ho ba? Si Jeno ho. Mahimbing pag natutulog. Halos kakatulog nga lang niya. Ikaw ba, bakit ngayon ka lang dumating? Manang Krising, may nangyari po kasi. Kaya hindi kagad ako nakabalik. May umatake sa iyong aswang. Ganun ba? Ho? Paano niyo pong nalaman, Manang Krising?
Naaamoy ko sa iyo ang aswang. Dumikit sa balat mo ang kanyang kakaibang amoy. Ganun ho ba? Totoo pong nagkaroon kami ng engkwentro ng isang aswang. Pero maigi na lamang po at nagawa ko siyang talunin. Kaya nakabalik po ako dito ng buhay. Ang totoo dyan, Sandy, hindi lang ikaw ang napalaman, kundi maging ako. May aswang na dumating at naggulo sa amin ni Gino. Pero wala kang dapat ipag-alala. Dahil umurong ang aswang. Hindi siya umubra sa akin. Ano? Napalaban din kayo sa aswang? Oo. Dahil ipinagtanggol ko ang iyong anak. Malakas ang kutob ko na siya ang puntirya ng aswang na nagpunta rito. Kung ganun na, kami ng anak ko ang puntirya ng aswang na yun. Dahil nga, may aswang na gustong pumatay sa akin. Kung gano'n dapat kayong mag-ingat. Dahil pinagpaplanuhan kayong mag-ama na tapusin ng aswang. Pero bakit po kaya, Manang Krising? Ano pong dahilan? Hindi ko kayang sagutin yan, Santi. Pero siyempre, ay may mahigpit na dahilan yon. Naging palaisipan sa akin ang sinabing yun ni Manang Krising, Sir Blair. Wala akong atraso sa kahit na sino ang aswang. Subalit, bakit tila ibig kaming saktan at paghigantihan? Ano bang naging kasalanan naming mag-ama sa kanila? Ginising na ni Manang Krising si Gino para makauwi na rin kami ng bahay. Hindi naman kalayuan ang bahay namin sa lugar ni Manang Krising. Tila antok na antok pa ang anak ko nang bumangon ito at lumapit sa akin. Sa bahay mo na lang ipagpatuloy ang iyong pagtulog, anak. Kailangan na nating umuwi. Ang tagal niyo po kasi, tay eh. Marami kasing nangyari eh. Sa bahay ko na lang ikikwento sa'yo. Lola Crising, salamat po sa inyo ha. Walang ano man yun, Gino. Alam mo namang hindi ka na iba sa akin. Manang Krising, tutuloy na ho kami. Maraming salamat po uli. Basta kailangan nyo ang tulong ko, Santi. Andito lamang ako. Sige na. Mag-uumaga na. Basta't lagi kayong mag-iingat. Huwag mong pababayaan ang anak mo. Oo, Manang. Buhay ko po ang anak ko. Kaya hindi ko po kakayaning mawala siya o may masamang mangyari sa kanya. Nang makauwi na ng bahay, ay ramdam ko ang kalungkutan dahil nga napakalaki na ng naging pagbabago nun mula nang iwan kami ni Emilia. Nakakabingi man at nakakainis ang kanyang mga satsat at pambubulyaw sa akin. Hindi ko maalis na hanap-hanapin yon. Pero wala na akong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Iniwan na kaming mag-ama. Agad ring nakatulog ang anak ko nang nasa bahay na kami. May tinapay pang natira sa mesa na siya kong kinain. Bago ako magpahinga, may ilang oras pa bago ganap na magbukang liwayway. Kahit papano ay maaari pa rin akong matulog. Subalit, nang hilahin ang talukap ng mata ko para matulog, ay hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng panaginip. Nakita ko sa aking panaginip ang isang babae na nakatalikod. Nag-iisa siya sa isang masukal na lugar. Naririnig ko ang kanyang paghikbi. Umiiyak siya. Nilapitan ko at kinausap habang nakatalikod sa akin. Aling, ba't umiiyak ka? May nangyari ba sa'yo? Hindi umimik ang babae, kundi nagpatuloy sa paghikbi. Kaya muli ay kinausap ko siya. Kailangan mo ba ng tulong? May umargabyado ba sa'yo? Humarap sa akin ang babaeng nakatalikod. Ganun na lamang ang gulat ko nang makita kong si Emilia pala ang babaeng yon. Emilia, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? At nasaan ka ba ngayon? Talaga bang wala ka ng pakialam sa amin ng anak ko? Hindi umiimik si Emilia at nakatingin lang siya sa akin. Basa ng luha ang mga mata. Wala na ba talaga kaming halaga sa'yo? Si Gino, nalulungkot siya. Hinahanap ka niya. Kung ano man ang pagkakamali mo, handa kitang tanggapin. Basta't bumalik ka lang sa amin. Pangako, gagawin ko na ang lahat. Dodoblihin ko ang pagsisikap para maibigay ko ang gusto mo.
Basta't makasama ka namin muli. Sa aking panaginip ay nakikiusap ako kay Emilia. Akala ko ay tanggap ko na ng tuluyan na mawawala siya sa amin ni Gino. Pero hindi pala. At ipinakita yon ng aking panaginip. Subalit sa kabila ng mga pakiusap ko kay Emilia, ay nanatiling nakatingin lamang siya sa akin. Ang tingin niya ay naging mabalasik at naging matalim ang pagkakatitig niya. Hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Biglang nagbago ang anyo ni Emilia. Naging nakakatakot siyang aswang. Katulad ng aswang na nakaharap ko. Naging aswang daghamon na may 5 mga mata sa kanyang muka. Ibinuka niya ang kanyang malaking bibig at inilabas ang mahabang dila. Pilit niyang inilalapit sa aking muka ang kanyang dila. Kaya inilalayo ko naman ang aking muka dahil patuloy sa paghaba ang dila nito. Kaya lakas loob kong hinila yon. Napanganga ng mas malaki ang aswang dahil sa paghila ko ng kanyang dila. Nasaktan at nahihirapan ito. Malakas ang sigaw na tila humihingi ng tulong. Maya-maya pa ay may dumating na isang lalaking hindi ko kilala. Galit ito at nang makita na nahihirapan ang aswang na si Emilia, ay nagbago rin ang anyo ng lalaki at naging nakakakilabot na aswang. Bigla ang naging pag-atake nito sa akin, Sir Blair. Sinakmal ako at ibig lunukin ng buhay. Wala akong nagawa kundi ang sumigaw ng malakas dahil yun na ang aking magiging katapusan. Hanggang sa naramdaman kong may kumagat sa aking paa. Buong akala ko ay kagat pa yon ng aswang na nasa aking panaginip. Subalit kagat na pala yon ng anak kong si Gino. Nagising ako mula sa aking bangungot. Aray ko naman, anak! Aray! Parang gusto mo nang putulin ng isang daliri ko, ah! Ang lakas mo naman makakagat! Eh kasi naman po tay, panay ang ungol nyo eh. Akala ko tuloy kung napapaano na kayo. Yung pala nananaginip kayo. Salamat na lang. At panaginip lang pala yun, anak. Umuungol nga po kayo tay eh. At para na po kayo nahihirapang huminga. Ayaw naman po kayong magising nang sampaling ko po kayo. Kaya kinagot ko na lang po ang inalaki nyo sa paa. Ang pangit nga po ng lasa tsaka iba ang amoy. Ang sama. Pasensya ka na, anak. Hindi na kasi ako nakapaghugas pa ng paa eh. Tay, ano po ba yung napapanaginipan nyo? Saka ang lakas po ng sigaw nyo eh. Hindi ko na sinabi pa na napanaginipan ko ang kanyang nanay na naging aswang. Ito ang sinabi ko na lang ay napanaginipan ko na may kalaban akong aswang. Siguro po dahil sa kwento sa inyo ni Lola Crising na may umataking aswang sa amin. Kaya yun na rin po na panaginipan po ninyo. Siguro nga, anak. Pero salamat na lang talaga at ginising mo ko. Dahil kung hindi, baka napano na ako sa bangungot na yon. Umaga na po tay. Magpapainit na po ako ng tubig para makapagkape po tayo. Sige, anak. Salamat. Iniwan na ako ni Gino. Sa pag-iwan ni Emilia sa amin, ay natuto na ang anak ko na tumulong sa bahay. Pero hindi maalis sa isipan ko ang tungkol sa aking panaginip. Iniisip ko kung ano bang ibig sabihin ng panaginip kong yon. Bakit si Emilia ang laman ng panaginip ko at naging aswang ito? Ano bang ibig sabihin nun? Napabuntong hininga ko dahil hindi ko kayang ipaliwanag ang ibig sabihin ng panaginip na yon. Pero may taong maaaring magpaliwanag sa akin. Yun ay si Manang Crising. Isa siyang albularya at may kakayahan ding magpaliwanag ng mga panaginip. Malinaw ang ibig ipahiwatig ng iyong panaginip, Sante. Ano pong ibig sabihin nun, Manang Crising? Nasa hindi magandang kalagayan ng asawa mo. Oo nga't iniwan nila kayo. Hindi ibig sabihin ay maayos ang kinaroroonan niya. Ang pagiging aswang ni Emilia sa iyong panaginip ay nangangahulugan na hindi siya masaya, kundi puno ng nakakatakot na pangyayari ang buhay niya ngayon. Posibleng nasa panganib si Emilia. Yung pong ibig niyong sabihin, Manang Crising? Posible nga iyon, Sante. Kaya lamang hindi ko naman alam kung nasan siya.
kung gusto ko man siyang tulungan. Kaya ga kung mahalaga pa siya sa iyo at nais mo siyang tulungan, alamin mo kung nasaan siya. Dahil posibleng ang mga naging pagbabago niya ay merong mahigpit na dahilan. Ano pong ibig niyo sabihin, Manang Krising? Posibleng nasa ilalim siya ng ibang lakas at ng ibang kapangyarihan. May nagpabago po ng ugali ni Emilia? Pero kung meron man, sino naman po yun? Ang tanong na yan ay magkakaroon ng kasagutan kung makikita at malalaman mo kung nasaan ang asawa mo. Hindi na maalis sa isipan ko ang sinabing yun ni Manang Krising. Nagkaroon ako ng pag-asa na maaari ko pang makasama uli ang asawa ko, lalo na kung totoong may hindi magandang nangyayari sa kanya at nasa ilalim na ito ng kung anong lakas at kapangyarihan. Muling sumapit ang gabi. Ako na ang umako ng pamamasada ng tricycle sa gabi. Dahil nga sa nangyari kay Manang Krising, nang iwan ko sa kanya si Gino. Kaya naman, nag-alala na akong iwan uli sa kanya ang anak ko. Isa pa, baka masyado na akong nakakaabala. Talaga po, Tay? Hindi niyo po ako iiwan kay Lola Krising? Oo anak, sasama ka na lang sa akin sa pamamasada. Yes! Gustong-gusto ko po yun, Tay! Tuwang-tuwa ang anak ko na hindi na siya maiiwan kay Manang Krising. Tay, sandali lang po ah. Oh, saan ka ba pupunta? Sa tricycle po. Lininising ko lang po ang tricycle para po maging ready na sa pamamasada natin mamaya. Dahil sa pag-aalala ko na baka maulit ang insidenteng nangyaring yon, na may sumalakay na aswang sa bahay ni Manang Krising, kaya nagdesisyon akong isama na lamang sa pamamasada ang anak ko. Kaya ng gabing yon ay kasama ko na siya sa terminal upang maghintay ng pasahero para sa huling pasada ng sandaling yon. Dahil gaya ng napagkasunduan ng mga tricycle driver sa aming organisasyon, ay ako na ang umako sa huling pasada para sa pasahero na aabutan ng gabi na ibig magpatid sa kanilang pupuntahan. Medyo inaantok na ako ng sandaling yon dahil alas 12 na yon nang kalabitin ako ni Gino. Masigla at gising na gising pa kasi ang anak ko habang nakaupo sa loob ng tricycle. Tay, gising! Huwag ka na matulog! Ayan oh, may lalaking paparating. Tsak, pasahero yan! Pasahero? Oh, halika na. Lumabas ka na riyan sa tricycle at lumipat ka na dito sa likod ko. Lumipat na nga sa gawing likuran ko ang anak kong si Gino. Tama siya. Pasahero nga ang lalaking dumating. Sir, sasakay ho ba kayo? Oo. Kaya nga ako lumapit sa tricycle mo eh. Nagtanong ka pa talaga. Baka kasi may hinahanap lang kayo, sir. Naniniguro lang po. Ganitong oras ng gabi may hahanapin ako. Wala akong hahanapin. Ayos ba tong tricycle mo? Nasa kondisyon ba ito? Baka mamaya naman masiraan tayo. Naku, hindi po, sir. Bago po ako pumasada ay tinitiyak ko nasa kondisyon ng makina ng sasakyan ko. Ayoko lang kasi na maaabala ko. Kailangan kong makarating sa pupuntahan ko. Ang dami namang sinasabi ng mamang ito. Hindi na lang sumakay kung sasakay. May sinasabi ba ang anak mo? Mukhang bastos ah. Ay, naku, sir, hindi ho. Ganyan talaga ang anak ko. Madalas bumubulong at kinakausap ang sarili niya. Pagsabihan mo yan. Baka hindi ko siya matansya. Sir, huwag naman ganun. Pasensya na ho kung makulit ang anak ko. Sige na ho, sumakay na ho kayo. Nang makaalis na tayo. Sumakay na ang lalaki sa loob ng tricycle. Iisa lang siya. Pero pakiwari ko ay sobrang bigat niya. May kakaiba rin akong naramdaman. Hindi maganda yon. May kung ano sa pagkatao niya. Pero pilit ko na binaliwala yon. Ang kailangan ko ay kumita ng pera. O ano pang hinihintay mo? Tara na. Iarang ka na mo ng tricycle mo. At kailangan ko na makarating sa pupuntahan ko. Hindi na ako nagtanong kung saan siya pupunta. Saka na lang kapag umaandar na ang tricycle. Sa tingin ko kasi, ay malayo pa ang destinasyon ng lalaking pasahero ko. Habang umaandar ang tricycle,
ay ang lalaki na mismo ang nagsabi ng kanyang pupuntahan. Sinabi nitong ang lugar na bababaan. Yun din ang lugar na pinuntahan ng lalaking naging pasahero ko nung nakaraang gabi. Pero alam kong ibang lalaki na ang pasahero ko ngayon. Hindi siya ang dati kong naging pasahero. Subalit hindi bumaba sa crossing na daan ang lalaki, kundi sinabi nitong ituloy ko lang ang tricycle papunta sa itinuro niyang daan. Ang lugar na ibig niyang puntahan ay ang kuta na sinasabing tirahan ng mga kakaibang nilalang. Sinasabing lugar ng mga aswang. Hindi na ako nagsalita pa dahil ayoko ring matakot si Gino. Kaya nagpatuloy na lamang ako. Pero alerto ko dahil habang tumatagal ang pananatili ng lalaking pasahero sa aking tricycle ay pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko. Kakaiba ang kilabot na umalipin sa katauhan ko nang makapasok na kami sa arko patungo sa pinakapusod ng baryo. Tila may nararamdaman ding kakaiba ang anak ko dahil naramdaman ko ang mahigpit niyang paghawak sa bewang ko. Saglit pa ay pinatigil na ng pasahero ko ang tricycle. Bumaba na ito at iniabot sa akin ang bayad. Hindi na ito nagtanong kung magkano, basta iniabot sa akin ang bayad na perang papel na sobra sa dapat niyang ibayad sa akin. Sainan sukli. Salamat sa pag-aatid mo. Sa pag-abot sa akin ng bayad, ay napadikit ang daliri ng lalaki sa palad ko. May malakas na tila boltahe ng kuryente ang naramdaman ko. May init ang mga palad ng lalaking yun. Init na nagpatunay na sadyang may kakaiba sa kanya. Lumakad na ito papalayo, pero nakatanaw pa rin ako sa kanya hanggang tuluyan na siyang kinain ng kadiliman dahil walang liwanag sa lugar na kanyang pinuntahan. Tay, tara na po. Umalis na tayo rito. Tiyak kung may kakaiba ding nararamdaman si Gino, kaya may pag-aapura niya akong niyaya para umalis. Nang paandarin ko ang tricycle at ilang metro na ang tinakbo nito, ay biglang namatay ang makina. Tila may kung anong puwersang biglang pumigil para tumakbo ang makina. Tay, bakit po? Ano po nangyari? Ba't namatay yung makina? Hindi ko nga rin alam, anak eh. Bigla na lang namatay eh. Inulit-ulit ko ang pagtadyak sa motor para umandar, pero sadyang ayaw gumana. Mula sa lugar na may bahagyang liwanag ng buwan, ay isang anino ang naaninag kong lumapit sa amin ng anak ko. Hindi yun isang halimaw o aswang, pero bahagyang nagbigay yun ng kaba sa akin. Isang matandang lalaki ang nakita kong papalapit. Hindi mo na mapapaandar yan, lalaki. Dahil kontrolado na ang bawat kilos at galaw mo sa lugar na ito. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Apo Badong, yun ang tawag nila sa akin sa baryong ito. Ikaw, anong pangalan mo? Ako ho si Santin. At ito naman ang anak ko na si Gino. Mali na pumasok ka sa lugar na ito. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Delikado. Dahil ang lugar na ito ay baryo ng mga nilalang na itinakwil. Ano ho? Itinakwil? Oo. Mga nilalang na ayaw tanggapin ng kanilang angkan dahil sa pagiging iba nila at pagpili sa lahing iniiwasan at kinatatakutan. Mga aswang hubang ibig niyo sabihin, Apo Badong? Tama ka. Ganun na nga. At ngayong narito na kayo sa pusod ng baryo, hindi na kayo makakalabas na walang nangyayari sa inyo. Pero nakikita kong may mabigat na rason bakit kayo dinala sa lugar na ito. Dahil sa isang bagay na kailangan niyong matuklasan at harapin. Nakarating po kami rito dahil meron po akong iniatid na pasahero. Alam ko, pero may iba pang dahilan. Ang pasaherong inihatid ninyo ay si Mamerto. Siya ang pinaka-leader ng mga nilalang na itinakwil. Siya ang pinuno ng iba't ibang aswang dito. Malakas na uri ng aswang si Mamerto. Isa siyang aswang na daghamon na may kakayahang gawing tagasunod at alipin ang ibang aswang. Habang nag-uusap kami ni Apo Badong, ay tahimik namang nakikinig si Gino.
Apo Badong, kung hindi kami makakalabas sa lugar na ito, anong mangyayari sa amin ng anak ko? Ayokong isipin. Pero masama ang pwedeng mangyari. Subalit, maaari pa rin kayong makalabas sa pamamagitan ng mahirap at mapanganib na paraan. Paano po? Ang magapi mo ang pinunong si Mamerto. Kapag natalo mo siya sa isang laban, ay mawawala ang tiwala sa kanya ng mga tagasunod niyang aswang. Magiging mahina siya. Patuloy kaming nag-uusap ni Apo Badong nang makarinig kami ng isang sigaw ng babae na tila takot na takot hanggang sa makita kong may isang babaeng tumatakbo papalapit sa kinaroroonan namin. Tulong! Tulungan niyo ako! Ayoko na! Hindi ko na kaya! Gagawa na naman niya ako ng masama! Pagsasawaan at bababuhin niya naman ako! Tulungan niyo ako! Teka, ano ba nangyayari sa'yo? Ang hayop na yon! Ang halimaw na yon! Ayoko na sa kanya! Nilinlang niya ako! Masama siya! Halimaw siya! Ano ba't sinasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Linawin mo ang sinasabi mo! Parang dumaan lang sa amin ang babaeng yon. Mabilis ang mga pangyayari. Saglit pa ay umalis na rin kagad ang babaeng tila nasisiraan ng ulo. Napansin ni Apo Badong na natitigil lang kami ng anak ko dahil hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Ayos lang ba kayong dalawa, Hasante? Sa kaparehas nung sinundan ng tingin yung babaeng baliw na dumaan kanina at tumihingi ng tulong. Apo Badong, ang babaeng yun, siya ho si Emilia, ang asawa ko. Tay, dito po pala nagpunta si nanay. Dito po siya nakatira ngayon. Pero bakit po ganun? Ano po nangyari sa kanya? Para po siya nababaliw. Saka bakit hindi niya po tayo nakilala? Kung totoo ang sinabi mo, Santi, na asawa mo babaeng yon, ngayon ay may tugon na ang tanong mo. Siya ang rason kung bakit kayo dinala sa lugar na ito. Tama po kayo, Apo Badong. Kung ganun, tama lang pala na di po kami umalis dito. Kahit may pagkakataon kaming umalis ngayon, ay hindi muna namin gagawin yan. Dahil ramdam kong kailangan ako ng asawa ko. Tay, si nanay, tulungan po natin siya. Baka kung mapaano po siya, tay. May sama ako ng loob kay Emilia dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa amin. Pero sa nakita kong kalagayan niya kanina, saglit ko na munang aalisin ang anumang galit at hinanakit sa asawa ko dahil mas kailangan niya ang tulong ko. Merong hindi magandang nangyayari sa kanya. May mabigat itong pinagdaraanan. Mas mainam siguro kung sasama muna kayo mag-ama sa akin. Doon muna tayo sa kubo ko. May mga dapat pa tayong pag-usapan. Saka hindi mo na mapapatakbo ang sasakyan mo. Kaya itabi mo na lang muna sa isang lugar. Dalhin mo ang anumang gamit na nasa tricycle mo na mahalaga sa'yo. May rason ang lahat ng bagay, Sante. Ngayon, ay alam kong tadhana ang nagdala sa inyong mag-ama sa baryong ito. Sumama kami ni Gino sa kubo ni Apo Badong. Maliit ang kanyang kubo. May kung anong anito ang nakasabit sa dingding. Hindi ako nagtanong ng tungkol sa mga ito. Mas interesado kong malaman ang mga bagay na dapat niyang sabihin sa akin at pag-usapan. Kaya naman, sinimulan niya ng ipaalam ang lahat. Ayon kay Apo Badong, ay taglay ni Mamerto ang kakaibang lakas ng pagiging aswang gaghamon. Kaya, ang maliliit at pangkaraniwang aswang sa baryong yun ay kaya talaga niyang kontrolin at pasunurin. Malaki ang takot nila rito dahil maaari silang tapusin at gawa ng masama. Mga aswang man, ang mga naninirahan doon, ay nais pa rin nilang mamuhay ng maayos. Ang pagiging simpleng aswang nila ay nagbago dahil sa utos na rin ni Mamerto. Maimpluwensya ito at may iba't ibang kakayahan, lalo na pagdating sa mga bagay na gusto niyang gawin. Ginagamit niya ang lakas at kapangyarihan para gawin ng kahit ano. Ang magkaroon ng mga babaeng aasawahin at gagawing alipin para sa pansariling kaligayahan
kapakinabangan. Doon ko naisip na maaaring ganun ang ginagawa niya kay Emilia. Posibleng minsang nakita niya ang asawa ko at natipuhan. Mula noon ay may ginawa na ito kay Emilia na naging dahilan para tuluyang magbago ang ugali at magkaroon ng rason para iwan kami mag-ama. Lahat ng hinala ko ay sinabi ko kay Apo Badong. Bagay na kanya namang sinang-ayunan dahil posible talagang yun nga ang dahilan. Kaya importanteng manatili ka dito para malaman mo ang buong katotohanan at matulungan mo ang asawa mong sabi mo'y nang iwan sa inyo. Magagawa mo ring alamin kung talaga nga bang tinalikuran na nila kayong mag-ama. Kaya nga po napagdesisyonan kong manatili dito ngayong gabi. Sana bago mag-umaga ay malalaman ko na po ang katotohanan. Huwag ka mag-alala, Santin. Nandito ako. Pinapangako ko sa iyo. Tutulungan kita. Nagtiwala ako kay Apo Badong at nang hawak sa kanyang pangakong tulong. Habang nag-uusap kami ni Apo Badong sa loob ng kanyang kubo, nang bigla naman kaming makarinig ng sigaw ng babae. Pamilyar sa akin ang boses na yon, maging kay Gino. Tay, si nanay po ang sumisigaw na yun. Humihingi po siya ng tulong. Tama po si Gino. Boses yun ng asawa ko. May nangyari po sa kanya. Siguro'y nakita na siya ni Mamerto. Siya ang tinatakasan niya kanina. Lumabas kami ng bahay upang tignan kung ano bang nangyayari. Inabutan namin sa labas ng bahay na hawak na ni Mamerto si Emilia. Tay, siya po yung lalaking sumakay sa tricycle natin. Anong gagawin niya kay nanay? Tay, tulungan po natin si nanay. Baka kung anong gawin ng masamang lalaki na yon. Oo anak, akong bahala. Hindi ko hahayaang may gawin siyang masama sa nanay mo. Sandali! Huwag kang magpapadalos-dalos, Santin. Kailangan mag-isip muna tayo at magkaroon ng mabisang plano. Pero nasa panganib na po ang buhay ni Emilia, Apo Badong. Alam ko, pero mahirap kung mag-aapura tayo. Baka lamang mabigo. Mas maigi kung pag-iisipan at nang makatitiyak tayo ng pagkapanalo laban sa aswang na si Mamerto. Isa pa, alam ko kung saan naglulungga si Mamerto. Walang ibang lugar na pagdadalan siya sa asawa mo, kundi doon lang. Maaaring isa ang asawa mo sa ginagawang alipin para magbigay sa kanya ng kaligayahan. Hayop siya. Napakawalagiya niya. Gugutay-gutayin ko ang katawan niya. Tatapusin ko ang hayop na yun. Tama yan. Gamitin mo ang matindi mong galit para tapusin ang nagmamalabis na si Mamerto para makalaya na rin ang lugar na ito sa ginagawa niyang pang-aapi at kalupitan sa mga taga rito. Sa muli namin pagbabalik sa loob ng kubo, ay ipinaalam ko kay Apo Badong ang aking arnis at tanging armas na gagamitin ko para harapin ang aswang daghamon. Hindi ko na rin itinago sa kanya ang aking mutya na nasa anyo ng medalyon. Sumang-ayon naman ang matandang lalaki sa aking armas. Subalit may iba pa itong ibinigay sa akin. Isang kakaibang langis na kanyang nilagyan ng orasyon. Kapag naramdaman mong nasa peligro ka sa pakikipaglaban, ipunas mo lamang ang langis na nariyan sa loob ng bote upang magkaroon ito ng bisa sa iyo. Tuso at may mga pandarayang pwedeng gawin si Mamerto. Kaya yon ang dapat mong paghandaan. Sasamahan na kita ngayon sa lugar kung saan siya matatagpuan. Apo Badong, maaari po ba akong sumama kay tatay? Tutulungan ko po siya. Gino, mahati ang atensyon ng tatay mo kapag sumama ka. Kaya sa akin ka na muna. Tayong dalawa ang magkasama. At ako ang bahala sa'yo. Lumabas na kami ng kubo at nagtungo sa lugar kung saan nakatira si Mamerto. May mga taong nakapaikot sa bahay nito. Ayon kay Apo Badong, ay mga aswang yon na bantay sa bahay niya na nasaan yung mga tao. Pero ayon sa matanda, anumang oras, maaaring ganap na maging aswang ang mga taong bantay. Iniwan na ako sa lugar na yon. Umalis na sina Apo Badong kasama si Gino. Hindi na ako naghintay pa
na lumabas ng bahay si Mamerto, lalo na't alam kong naroon din sa loob si Emilia. Subalit bago pa ako makapasok sa loob, ay biglang humarang sa akin ang mga bantay. Pinagbantaan ako na hindi ako maaaring basta pumasok sa loob ng bahay ng kanilang pinuno. Kahit ano pang gawin niyo para hadlangan ako, hindi ako magpapapigil sa inyo. Kailangan kong iligtas ang asawa kong ginawang alipin ng inyong walang yang pinuno. Nagpumilit akong pumasok habang hawak ko ang armas kong arnis. Subalit hindi pumayag ang mga bantay. Humarang sila sa akin at agad na sumunggab sa akin ang isa. Ipinatikim sa akin ang isang malakas na suntok. Masakit yun na tumama sa mukha ko. Subalit dahil sa sakit na naramdaman ko, ay nag-init naman ang pakiramdam ko. Kaya agad akong gumanti. Hinataw ko siya gamit ang aking arnis. Tinamaan ko ang isa sa bantay. Nang masaktan nito, ay biglang nagbago ang kanilang anyo. Naging nakakatakot na aswang. Agad silang sumugod sa akin para pigilan ako dahil malakas ang arnis na gamit ko. Kaya wala silang nagawa. Kahit pa, humarang sila sa akin. Tumimbuang ang mga aswang sa lakas ng palo ko na humahad lang sa akin. Narinig ni Mamerto ang kaguluhan, kaya lumabas siya ng bahay. Bitbit niya ang asawa ko na nagpupumiglas at ibig makawala. Lalong nag-init sa galit ang pakiramdam ko nang makita ko ang kahabag-habag na kalagayan ni Emilia. Hayop ka! Napakasama mo! Bitiwan mo ang asawa ko! Ikaw palang asawa niya. Teka. Oo nga. Ikaw ang pipikyugid driver ng tricycle na nagatid sa akin dito. Tignan mo nga naman. Ikaw palang walang kwentang lalaki na asawa nitong laruan ko. Paano ba yan? Akin na siya. At pinagsawaan ko na. Hayop ka! Alam kong may ginawa ka sa asawa ko, kaya nagbago ang ugali niya. At basta na lang kaming iniwan. Wala ka ng pakialam doon. Basta tinitiyak ko sa'yo. Hindi mo siya bababawin. Dahil kailangan magdalang tao ang babaeng ito para magkaroon ako ng anak. Mas maraming anak. Mas maraming magpapakalat ng aking lahi. Saka hindi lang naman ang babaeng ito ang nais kong anakan. Marami pang iba. At hahanap pa ako ng mas marami pa para sa aking plano. Isang malaking kalokohan ang ibig mo. Hindi na mangyayari yun dahil nakatakda na ang magiging katapusan mo. Hangal ka ba? Walang sino man ang maaaring pumigil sa akin. Walang pwedeng pumaslang kay Mamerto. Kung ang ibang mga aswang nga, hindi nila ako kinaya. Ikaw pa kaya? Na isang hamak na walang kwentang nilalanglang. Huwag mo akong mamaliitin, hayop ka. Baka hindi mo ako kaya ng harapan. Apo ako ng isang mabagsik na antingero. Ano naman ngayon sa akin? Baka hindi mo alam. Marami ng antingero at mananabas at kung ano-ano pa ang sumubok na pasnangin ako. Pero lahat sila ay walang nagawa. Hindi sila umubra sa akin. Tama na satsat mo. Bitiwan mo kasama ko. Talagang matapang ka. Pero hindi kita maaaring pagbigyan sa gusto mo. Dahil akin lang ang babaeng ito. Hindi mo ako pag-aari. Walang hiya ka. Lalaki, tulungan mo ako. Maawa ka sa akin. Emilia, hindi mo ba ako nakikilala? Pambihira ito. Hindi ako nakikilala ng asawa ko. Tinawag niya akong lalaki. Nasa ilalim nga siya ng kapangyarihan ni Mamerto. Biglang kinagat ni Emilia ang kamay ni Mamerto. Kaya nabitiwan siya nito at bigla itong tumakbo papalayo. Kaya lamang, bago pagganap na makalayo si Emilia, ay agad na nagbago ang anyo ni Mamerto. Naging nakakatakot na aswang daghamon nito at nagawa niyang dakmain at hawakan ang leeg ni Emilia. Sa pagpupumiglas ni Emilia, ay nakawala siya sa pagkakahawak ng aswang
Subalit hindi naging maganda ang pagkakabagsak niya at nawalan ito ng malay. Dadamputin pa sana siya ng aswang nang agad akong lumapit at paulit-ulit kong inihataw sa kanya ang aking hawak na arnis. Alam ko kung gaano katindi ang tama ng arnis sa katawan ng daghamon. Lumalagotok ang buto ng aswang sa bawat palo ko. Umaangil at umaatungal dahil nasasaktan siya. Pero ramdam kong malakas pa rin siya. Biglang may iba pang aswang na dumating para ipagtanggol ang kanilang pinuno. Subalit nakahanda ako para harapin sila. Hawak ko ang aking arnis at umikot ako. Nang pagkakataong yun ay ginamit ko ang mutya ng ipo-ipo. Kaya bumilis talaga ng gusto ang aking pag-ikot. Hindi kinaya ng mga aswang na lumapit sa akin. Ang bilis ko. Kaya tinatamaan sila ng hawak kong arnis. Tumitimbuang na lang ang bawat tamaan ng aking sandata. Kitang-kita ng aswang na si Mamerto ang mga nangyayari. Alam kong hindi siya makapaniwala, pero hindi makikita sa kanya ang pag-urong. Kaya, nang makita niya nakahandusay na ang mga kakampi niyang iba't ibang klase ng aswang, ay dinaluhong niya ako. Gamit niya ang kanyang matutulis na kuko para harapin ako. Kaya lumaban ako ng sabayan sa kanya. Pero sabi nga ni Apo Badong, ay tuso at mandaraya ang aswang daghamon. Gamit ang kanyang mga mata, may liwanag na lumabas mula roon. Tumama yun sa katawan ko. Nagkaroon yun ng epekto sa akin. Unti-unting namanhid at nahirapan akong kumilos. Agad kong naisip ang sinabi ni Apo Badong. Kinuha ko ang bote ng langis na may orasyon at ipinahid ko yun sa aking katawan. Epektibo ang langis dahil nawala ang pamamanhid ng katawan ko. Kaya itinaas ko kagad ang aking kamay. Hawak ang medalyon na inalis ko sa aking leeg. Nagliwanag yun at tumama sa mga mata ng aswang daghamon. Pumalahaw ang aswang at hindi magkamayaw kung paano tatakpan ang kanyang 5 mata. Sa lakas ng sigaw nito ay may mga aswang nakampon niya ang lumitaw mula sa bumukang lupa. Minsan pa ay ginamit ko ang mutya ng ipo-ipo. Umikot ako habang hawak ang arnis. Kaya nagkaroon ng hangin na lumikha ng ipo-ipo. Kasamang tinangay ng ipo-ipo ang mga aswang na lumitaw mula sa lupa. Isa-isa kong pinaghahataw ang mga ito habang umiikot sa ere. Maging ang aswang daghamon ay tinangay ng malakas na hangin. Napaloob siya sa gitna ng ipo-ipo at nagpaikot-ikot ang kanyang katawan. Matagal yun, kaya hilong-hilo ito. Biglang nawala ang ipo-ipo. Ayun na rin, sa aking hudyat, bumagsak sa lupa ang mga kampon ng kadiliman. Kasama na ang aswang na si Mamerto. Sinamantala ko ang pagkakataong yon upang atakihin ang mga ito. Gamit ko ang pambihirang arnis, ay inisa-isa kong hatawin ang mga aswang. Halos madurog ang kanilang mga buto at tumatalsik pa ang mga dugo nang hatawin ko ang kanilang mga ulo. Ang pinakahuli kong nilapitan ay ang aswang daghamon na kanilang pinuno. Nagulat pa ako nang sa paglapit ko rito dahil biglang dumilat ang kanyang 5 mata. Pero nahihirapan itong tumayo dahil sa pinsalang natamo ng mga buto sa katawan. Kaya lang, gumagana pa rin ang kapangyarihan ng kanyang mga mata. Naglabas ng liwanag na tumama sa akin. Kaya minsan pa ay namanhid na naman ang katawan ko dahil sa liwanag mula sa mga mata ng daghamon. Hirap akong makagalaw ng mga sandaling yun, Sir Blair. Nakita ko ng mga sandaling yun. Napapalapit sa akin ang anak ko na si Gino. Tay! Gino! Anak! Wag kang lalapit dito! Wag, anak! Nagpatuloy sa paglapit si Gino. Ganun na lang ang pag-aalala ko. Hirap akong makakilos para gamitin ang langis na binigay sa akin ni Apo Badong. Hindi ko yun makuha sa bulsa ng aking pantalon. Nasinagan din ng liwanag mula sa aswang daghamon si Gino. Subalit, hindi umepekto rito ang kapangyarihan ng aswang. Kaya nagawa kong utusan si Gino para kunin sa bulsa ko ang bote ng langis. Naglagay siya sa kanyang palad at ipinahid sa katawan ko.
Saglit lang ay nagbalik sa dati ang kilos ko at nawala ang pamamanhid. Kaya agad kong hinawakan ng arnis at ipinalasap ko sa daghamon ang kanyang kamatayan. Paulit-ulit ko siyang pinaghahataw ng malakas hanggang sa tuluyan ng magkabasag-basag ang kanyang bungo at ganap nang mamatay. Hindi naman ako makapaniwala na hindi nagkaroon ng bisa kay Gino ang kapangyarihan ng daghamon. Bagay na sinagot ni Apo Badong nang makalapit siya sa amin. May taglay na ka ba ng anak mo ng isilang? Yun ang naging proteksyon niya para hindi magkaroon ng bisa ang liwanag mula sa mata ng aswang dagamon. Tama po kayo, Apo Badong. May kabal nga na nakabalot sa katawan ni Gino nang isilang siya. May malaking tulong pala yun para protektahan siya. Aba teka, si Emilia. Ang nanay mo, Gino. Andito ko, Sante. Habang nakikipaglaban ka sa mga aswang, ay tinulungan ako ni Apo Badong at Gino. Okay ka na, Emilia. Nakikilala mo na ba ako? Sa pagkamatay ni Mamerto at sa pagkalipol ng mga aswang, ay ganap nang nawalan ng bisa ang hipnotismo ng aswang dagamon na bumalot sa katauhan ng asawa mo, Sante. Patawarin mo ko, Sante. Alam kong may malaking kasalanan ako sa iyo. Naging mapaghanap ako at naniwala sa pangako ni Mamerto. Yung pala ay ipapahamak lang ako. Isa pala siyang masamang nilalang. Kaya sana'y mapatawad mo ko, Sante. Pangako, hindi na mauulit ang ginawa kong kasalanan sa iyo. Kayo na lang ang pamilya natin. Ang pahahalagahan ko. Magiging kontento na ako sa kung ano ang kaya mong ibigay sa pamilya natin. Ang mahalaga ay magkakasama tayo. Mapapatawad mo pa ba ako, Sante? Ano man ang naging kasalanan mo, Emilia? Handa kitang patawarin para sa anak natin. Para sa ating pamilya. Dahil ang gusto ko ay makasama ka at manatili tayong buo. Sapat na ang mga sinabi ko sa aking asawa para minsan pa ay tanggapin siya. Alam ko namang seryoso siya sa kanyang mga sinabi. Maging ang paghingi niya ng tawad. Isa pa, ang nangyaring gulo sa buhay namin ay kagagawan ng isang kampon ng kadiliman. Ang aswang na daghamon na ang nais ay sirain ang aming pamilya at maghasik ng lagim. Kaya sa pagkawala nito, ay wala ng pamilyang masisira at magkakaroon na ng katahimikan ng baryo na kanyang ginulo at inalipin. Sa pagsasama ng mag-asawa, ay hindi naiiwasan ang pagdating ng pagsubok na hahamon sa pagmamahalan at katatagan ng bawat isa. Kaya anuman ang dumating, ang mahalaga ay handa tayong harapin ang pagsubok at nakahandang magpatawad sa anumang naging pagkakamali para magbigay ng ikalawang pagkakataon. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking YouTube channel na The Voice Addict. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.